Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Atras! 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 Napakaripas ng takbo ang ilang kalalakihang ito kasunod ng malakas na pagsabog sa Barangay Fortune sa Marikina. Ang nasusunog, isang pagawaan ng baril at bala. Ang kabuang balita kaugnay niyan, ihahatid po namin maya-maya lang. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Muling inulan ng batikos ang PCSO matapos ulitin ang bola sa 3-digit game ng Lotto nitong Martes. Nalaglag kasi ang bola para sa unang digit, bagay na napanood ng marami sa live stream ng draw. Yet ang PCSO, hindi ito aberya. Sabi naman ng isang senador, dapat itigil muna ang bolahan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Inulan ng reklamo ang live stream ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO matapos magkaaberya ang lotto machine noong February 27. Sa 2 p.m. draw ng 3-digit game, nabola ang mga numerong 197. Pero maya-maya, nahulog ang bola sa unang machine. Hindi nakapili ang ating unang machine kaya uulitin ang pag-rumble. Sir, ano po ang nangyari? So, nagkaroon pa yung technical difficulties, nagkaroon tayo ng draw machine malfunction. So, magkaroon tayo ng alternate procedures. So, yung pong hindi nakapiling machine, ay papalitan po natin ng another machine. Tinest ang panibagong machine para masigurong nakakabola ito ng maayos. Nilagay ang mga bola at naputol ang live stream. Matapos ang 15 minuto, binalik ang live stream at binola ulit pero ang unang numero lang. May ilang nagkomento na dapat binola ulit lahat ng numero para raw patas. Paliwanag ng PCSO, hindi ito maituturing na aberya at nangyayari rin daw ito maski sa ibang bansa. We cannot consider this as yung glitch kasi a normal process and procedure lang po namin ito. As I mentioned earlier, this already happened in the past. Machine malfunction is really beyond our control. Hindi na rin daw pwede palitan mga numerong nabola na. Once the draw machine already selected a number pool, that is already the official winning number. Hindi po natin pwedeng baguhin ulit. Lalo na live po ito, telecast nakita na po yung ng tao. Rest assured that the PCSO is preserving the integrity of lottery draw operations. Kamakailan lang ay kwestiyon sa Senado ang PCSO dahil sa umaning madalas natatama ang jackpot sa iba't ibang lotto games. Paiimbestigahan daw ni Senate Games Committee Chairman Senador Raffy Tulfo ang insidente para malaman kung glitch ba talaga ito o kahina-hinalang aksyon ng PCSO. Hindi pa nga raw tapos ang investigasyon sa e-lotto system, may ganito na namang nangyari. Si Senador Amy Marcos na dati nang nanawagang itigil muna ang lotto draw sa gitna ng mga kwestiyon sa integridad, nagulat daw nang makita ang kinukwestyong draw. Uy, ano ba yan? Hanggat hindi na susolve lahat yan, tigilan muna. Yung sinasabi nila na kailangan na ibalik na muna from start at ulitin. Mahirap yung nawawala yung tiwala ng tao. Dapat pakita lahat, wala namang problema doon, i-live stream na lang lahat. Titingnan daw ng PCSO kung pwedeng tuloy-tuloy ang live stream sa Lotto Draws. Pagsisiguro rin ng PCSO, may Lotto Draw judges na nagbabantay sa buong proseso kabilang na ang Commission on Audit. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 Oras. Bistadong leader din ng grupong nandurukot sa MRT at jeepney ang isang inarestong wanted sa iligal na droga. Ang modus nila, alamin sa eksklusibo kong pagtutok. Pumalag agad ang babaeng ito nang silbihan ng warrant of arrest ng pulisya ang kanyang mister. Kinukustyon ng ginang ang operasyon ng mga pulis. Papakita namin warrant mo, papakita namin. Ito yung warrant sa akin, sir. Kumalma ka, Nakabidyo to, nakabidyo. Maniwala ka. At nang ipakita ng mga pulis ang kopya ng arrest warrant. Gusto mo magpersan tayo? Hindi, sir, wala ko persan. Salma ka lang, ha? Babasahin mo. Sumama rin kalaunan ng suspect para talaga sa kasong may kinalaman sa iligal na droga ang kanyang warrant. Pero nang mag-imbestiga pa ang mga pulis, lumabas ang iba pang kaso ng suspect. Itong tao pa rin na to, leader ito ng grupo ng mandurukot.
At matagal na nag-ooperate to. At since 9 years old pa lang itong tao na to, talagang trabaho na nila to. Mga pasahero sa MRT daw ang isa sa pinupuntirya ng grupo at ang kanilang estilo. During rush hour, may kasama siya mga 3 o 4 na tao. From Guadalupe, MRT station, sasakay sila. Maayos yung attire nila at kasama sila hanggang sa GMA, Quezon City. Decente ang bis nila. Talagang maayos ang pananamit nila. Iipitin nila yung tao. Iipitin nila yung mga mamahaling mga gadgets. Yun ang mga kinukuha nila, wallet. Pati mga pasahero ng UV Express at jeepney tinatarget din daw ng grupo. Pagbabayad nila, kinocover nila yung isang kamay nila. Yung isang kamay nilang gumagalaw, sabay bubukas ng zipper ng mga bag ng ating mga biktima. Tapos papasa nila sa kasama nila agad yun. Pasa-pasa na sila. Subject ngayon ng follow-up operation ng mga kasabwat ng suspect at kung saan niya dinadala ang mga nakaw na gadgets. Kasi ang halaga ng gadget ay 50,000, binebenta lang nila ito ng 5,000 to 10,000. Yun nga ang ating tinatrabaho, yung matukoy natin yung lugar at kung sino talagang binabagsakan niya ng mga gadget. Dagdag ito sa iba pang modus sa MRT tulad ng ketchup modus. Isang muntik mabiktimang sinabihang may ketchup sa kanyang likuran at maaari niya itong linisin sa comfort room pagbaba sa Shaw Boulevard Station. That time din po, naikwento na saan kasi nung kaibigan ko na parang nangyari na sa kanya yon na may nilagay naman sa likod niya. Then nung pinansin niya, after nun, nawalan siya ng cellphone. So parang naging aware na din ako na wag pansinin yun kahit kumakalat na yung ketchup dun sa likod ko. Kailangan natin na mapagmasid palagi sa mga katabi natin. So pag alam natin na may bumundol sa atin while riding in public transport, so bantayan muna agad ang yung mga valuables, ang ating mga gadgets, dapat i-secure mo. Huwag ka na maglalagay sa mga side pocket ng bag mo. Mas maganda, ilagay mo na sa pinakaloob ng bag yung mga mahalagang gamit. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Sa kanyang pagharap sa Australian Parliament, muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi isusuko ang teritoryo ng bansa sa sinumang dayuhan. At sa gitna ng talumpati, may mga Australian senator namang nagprotesta. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, 9:42 na ng gabi dito sa Australia at kaninang bandang alas 10 ng umaga dito o 7 a.m. dyan sa Pilipinas nang i-address nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang joint session ng Parliament. Sumentro ito sa mas pinatatag na relasyon ng Pilipinas at Australia, gayon din sa sigalot sa West Philippine Sea at sa climate change. We remain firm in defending our Matapang ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng Australian Parliament ngayong araw. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Ito ang unang pagkakataon na isang Pangulo ng Pilipinas ang nagsalita sa harap ng Australian Parliament. Dito nagpasalamat ang Pangulo sa suporta ng Australia sa gitna ng patuloy at mapangahas na pagkilos ng China sa South China Sea. Maliban sa Amerika, may Visiting Forces Agreement din ng Australia at Pilipinas. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtutulungan. Atin daw pinaglaban para buuin ang rules-based international order, kaya naman dapat din daw natin itong protektahan ngayon ayon sa Pangulo. Matatanda ang ilang beses nang hinarang ng China ang mga resupply mission ng Pilipinas sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hinaharang din nila ang mga mangingisdang Pinoy sa bahagi ng dagat na nasa loob naman ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. We have an abiding interest in keeping our seas free and open and in ensuring unimpeded passage and freedom of navigation. We must uphold, preserve, and defend the unified and universal character of the United Nations Convention on the Law of the Sea as the Constitution of the Oceans. Isa pa sa tinalakay ng Pangulo ang ukol sa nagbabagong klima na malaking problema sa buong mundo. Kaya raw ng Pilipinas sa gawin ng parte nito para maibsan ang carbon emission, ngunit mas higit daw ang dapat gawin ng mga mayayamang bansa.
This glaring disproportion between our share of responsibility and our vulnerability reflects an injustice that must be corrected. Developed countries must do more, and they must do it now. Sa kasagsagan ng talumpati ng Pangulo, inilabas naman ni Australian Senator Janet Rice ang isang placard na nagsasabing "Stop the Human Rights Abuses". Sabi ni Rice, kahiya-hiya raw na inimbitahan ng Australia na magsalita sa harap ng kanilang parliament si Marcos sa gitna ng dumarami umanong kaso ng human rights abuses sa bansa. And I did it on behalf of every Filipino person whose human rights have been abused by the government of President Marcos and the government of President Duterte before him. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol dito. Sa labas naman ng Parliament, mayroon ding kilos protesta ang ilang miyembro ng Filipino community kung saan nakiisa rin ang isa pang senador. Matapos ang pagsasalita sa Parliament, may joint statement din ng Pangulo at Prime Minister Anthony Albanese kung saan inanunsyo nila ang bagong Memoranda of Understanding para sa mga prioridad ng ating strategic partnership, kabilang ang enhanced maritime cooperation. Pia, nag-alay din ng bulaklak ang Pangulo sa Australian War Memorial para gunitain nga ang kabayanihan ng mga sundalong nagbuwis ng buhay noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nakapulong din ng Pangulo ang mga parliamentary leaders at iba pang opisyal. Ngayong gabi, Pia, nakatakdang umuwi ng Pilipinas ang Pangulo pero pagbabalik siya pagkalipas ng ilang araw dito sa Australia para naman dumalo sa ASEAN-Australia Summit. At mula nga rito sa Melbourne, Australia, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok. 24 oras. Maraming salamat, Ian Cruz. Samantala, sabi naman ng China, hindi raw dapat makasama sa ibang bansa ang Maritime Security Cooperation. Sagot po yan ng Chinese Foreign Ministry nang tanungin tungkol sa Joint Sea and Air Patrols ng Australia at Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi rin ng Chinese Foreign Ministry na hindi yan dapat makaapekto sa kapayapaan sa rehiyon. Kasunod ng pagbabawal sa mga pampublikong kalsada, gumulong naman ngayon ang panukala ng LTO na iparehistro ang mga e-trike at e-bike at ibiyahe lang ng mga may driver's license. Yan ay kung dadaan sila sa mga national highway. At nakatutok si Joseph Moro. Nakikipagsabayan na bilang pampublikong transportasyon ng mga e-trike sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nakakamura. Ito kasi papasok siya doon sa ruta. Pag malayo, pwede mo siya ipapasok sa loob. Madali rin sa may-ari dahil hindi kailangang irehistro at hindi kailangan ng lisensya para imaneho sa ngayon. Ang gusto kasi ng Land Transportation Office, iparehistro na rin sila at ibiyahe lamang ng mga may driver's license. Public roads na funded and maintained, no? By the government, whether local or national. Inilatag nila ang panukala sa mga konsultasyon sa stakeholders at alinsunod sa utos ng Transportation Secretary ay nagbabalangkas ng LTO ng mga panuntunan para sa mga light electric vehicles. Sabi ng isang kongresista, may Electric Vehicle Act na may sakop sa mga ito pero hindi na ito kailangang amyendahan. Talagang mandato ng LTO itong pagre-rehistro ng mga sasakyan at kabilang naman talaga sa motor vehicles itong e-bikes and e-trikes. Pero mungkahi niya, mas mura sana ito kumpara sa mga rehistro ng mga ordinaryong motor. Pabor ang grupo ng mga may-ari at manufacturer ng electric vehicles. We're in support of the LTO's move na once na lumabas na yan sa road, dapat rehistrado at mayroong lisensya. Pag nakasagi yan, wala kang hahabulin. Pero hindi ang mga commuter group. Mukhang restriction ang amin nakikita dito, hindi lamang regulation. Mas dapat pag-usapan kung pinag-uusapan ng road safety, mas maganda nating tingnan tama ba ang infrastructure. Ayon sa Land Transportation Office, kung meron kayong e-bike o e-trike at hindi nyo naman gagamitin yan sa mga pampublikong kalsada, hindi nyo yan kailangang iparehistro at hindi rin kailangan ng driver's license. Halimbawa sa loob ng mga subdivision, pero subject to the regulation of the local government. Kung sabihin ng local government, bawal sa mga kalding to, bawal talaga huli. Kahit na may rehistro yan, bawal pa rin sa kalding yan. Ang napag-usapan, kailangan pang aprubahan ng Transportation Secretary bago ang pagpapatupad nito. Gusto nga natin sa lalong madaling panahon kasi ang MMDA naglabas na rin ng panukala na bawal sa mga major thoroughfares.
Pero wala pa man yan, bawal na mga tricycle, e-trike at e-bike sa mga national road. Nasa listahan ng Espanya Boulevard sa Maynila, Boni Avenue sa Mandaluyong at Osmeña South Superhighway. Pero hindi nakasali sa listahan ang South Luzon Expressway na hindi raw saklaw ng MMDA. Kung e-bike, pwede pa rin sa EDSA at iba pang national roads kung meron dedicated bike lanes. Limited lang sila sa bike lane. Even barangay roads, may mga bike lane na exclusive for bikes and e-bikes, pwede pa rin silang dumaan doon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Dahil sa tumitinding epekto ng El Nino, posible pang madagdagan ang mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Tiniyak naman ng gobyerno ang ayuda sa mga maapektuhang magsasaka. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa Ilocos Norte na probinsya ng Pangulo, matindi rin ang epekto ng tagtuyot. Ang panunuyo ng mga pananim sa nagkakabitak ng lupa. Ramdam din ng mga alagang hayop ng mga magsasaka. Tulad sa Lawag kung saan halos wala nang makaing damo ang mga baka ni Cesar Pascual dahil sa matinding tagtuyot. Pagkuha kami pengag, tarakin ti an animal and umit ti panganan dagiti bakba kami kada dagiti an animal mi ket isu deta at kurang met ti padanum deti kwa ti dagat dito at agtikag meten. Sa buong bansa, sa pagtaya ng Department of Agriculture, umaabot na sa 357 milyon ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng El Nino. Pero mas mababa ito pa rin kumpara doon sa mga historical damages ng mga nakalilipas na mga strong El Nino, lalong-lalo na kumpara natin noong 1997-1998 strong El Nino episode. Ang pinaka-apektado ay ang probinsya ng Iloilo na nagtala na ng mahigit sa 127 million na losses dahil sa El Nino. Pumapangalawa rito ang probinsya ng Oriental Mindoro na nagtala na ng 56 million losses. Sa ngayon, isang bayan sa Oriental Mindoro nasa ilalim na ng state of calamity. Maaring sumunod ang buong lalawigan ng Occidental Mindoro. Pero patapos pa lang ang Pebrero at wala pa sa kasagsagan ng El Nino na inaasahan tatagal hanggang Mayo para abatan ang epekto. Naglaan na ng 500 milyong pisong pautang para sa mga magsasaka. Bawat isa pwedeng humiram ng 25,000 pesos. Utang pero walang interes at walang collateral. Hiwalay pang 1.8 billion pesos sa laan ng Philippine Crop Insurance Corporation para sa mga nasiraan ng pananim dahil sa El Nino. Para sa agarang pangangailangan ng mga magsasakang lubhang apektado ang hanap buhay, may maaasahan din daw na ibang ayuda tulad ng cash for work, rice at fuel assistance at iba pa. May 5,000 na rice subsidy ibibigay per affected farmer, tapos meron ding fuel subsidy na 3,000. Pero alam natin kulang yon. So papasok din ng Office of Civil Defense. We treat this as a calamity situation. So parang bagyo, pwede silang bigyan ng food bags or kung ano yung mga pangangailangan nila when the state of calamity is declared. May mga ikinasa na ring cloud seeding ang Philippine Air Force sa Southern Cagayan at Northern Isabela sa pag-asang mauwi ito sa pag-ulan. Yung ating cloud seeding operations, ito yung ating parang pinakahuling options. Bukod sa mahal ito, ay kailangan masigurado natin na merong mga seedable clouds at merong advisory galing sa pag-asa na yung degree ng success natin ay mataas. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng DA sa umano'y maanumalyang pagbibenta ng NFA sa mga stock nilang bigas at pananagutin daw ang mga mapapatunayang sangkot sa anumang irregularidad. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Makapuso, update sa mga inireklamong surot umano sa NAIA. Nagsagawa na ng deep disinfection sa mga upuang pinaghihinalaang pinagpugaran ng mga ito at posible rin umanong imported ang mga ito. Tinutukan niya ni Marie Zumal. Ganito karaming surot ang natanggal at nangamatay matapos bugahan ng kemikal na panlinis ang mga gang chair ng NAIA Terminal 3. Ipinakita sa amin ang deep disinfection sa mga upuan matapos may mag-post online ng mga pantal na tinamo umano sa kagat ng surot matapos umupo sa mga ito. Quarterly naman daw ikinakasa ang ganitong deep disinfection na tumatagal ng 3 araw kada batch o higit pa. Ang pagbuga ng spray kontra insekto sa unang araw, susundan pa ng inspeksyon para masigurong patay ang insekto sa ikalawang araw. At pressure washing o paglilinis ng sabon at tubig para matanggal ang laso ng kemikal sa ikatlong araw. Hiwalay pa raw dyan ang araw-araw na disinfection sa ibang mga upuan. How can that be? Particularly that these chairs are made of steel. I'm not going to make any excuses, no. But I saw the chairs, you know.
How can a bug, stay there? Unless somebody brought it. But I'm not saying na hindi pwede mangyari. It can happen. Hinala naman ng Pest Control Services. Kalimitan po sa treatment na ginagawa natin is, ang namamatay lang po is yung mga adult. So yung itlog po kasi hindi naman kayang patayin ng chemical. Kaya po nagkakandak tayo ng quarterly treatment. Ayon pa kay Bunyo, mukhang hindi galing sa Pilipinas ang mga nakitang surot. Compare po dun sa mga surot na meron tayo dito, mas malalaki po siya. Kalimitan po, for example, dun po sa mga bagahe or dun sa mga pumapasok sa atin, possible po is bagahe or yung mga gamit na dala galing ibang bansa papasok sa terminal. Sa ngayon ay naghihintay pa ang pamunuan ng NAIA na rekomendasyon mula sa Pest Control Services kung meron pang karagdagang paglilinis na maaaring gawin habang hinihintay yung susunod muling schedule ng deep disinfection para sa nauna ng nilinis na batch ng mga upuang ito. Tuloy raw ang investigasyon ng pamunuan ng NAIA na handa rin daw sumagot sa gastos na dulot na pagkagat ng mga surot. We would like to apologize for the inconvenience. We would try to assure the public that every time that they come over here, we will take, see to it that everything is okay. Kung ang mga gang chair ay nililinis lang pero ibabalik pa rin, ang mga rattan chair naman sa NAIA Terminal 2 ay tuluyan ang tatanggalin. Kaya marami sa mga pasahero ang nakasalampak muna sa sahig at hindi naman daw nila iniinda. Pag nilinis, hindi naman agad mayakat yun eh. We're looking into the possibility of probably getting more gang chairs na bago. Yung iba pinipinturahan na. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nag-dissipate o nawala na yung low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Tuluyan na itong humina kaya wala na ring trough na makakaapekto sa anumang bahagi ng bansa. Baagya ring humina ang amihan na kumpara nitong mga nakalipas na araw umaabot na lamang hanggang Central Luzon. Sabi ng Pag-asa, magpapatuloy ang pag-iral nito sa mga susunod na araw. Pero unti-unti nang hihina lalo't papasok na tayo sa buwan ng Marso kung kailan karaniwang nagtatapos ang amihan season. Nagpapatuloy rin ang epekto ng easterly sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may ulan na sa Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region. Halos buong Mindanao na ang uulanin pagsapit ng hapon. May heavy to intense rain sa ilang probinsya kaya hindi inaalis ang posibilidad ng baha at landslide. Doble ingat din ang mga taga Southern Leyte at ilang bahagi ng Bohol dahil may mga kalat-kalat na ulan din bukas. Magiging maaliwalas naman ang panahon sa Luzon, maliban lamang sa mahina at panakanakang ulan sa Aurora at Mindoro provinces sa gabi. Posible pa rin ang bahagyang malamig na panahon sa gabi sa Metro Manila pero pagsikat ng araw, posible na ulit maging maalinsangan. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa ngayon. Balik Vatican na si Pope Francis matapos dalhin sa ospital dahil sa mild flu. Dahil din dyan, kaya nakansilang ilan niyang lakad nitong weekend. At bagamat humarap sa kanyang weekly audience kahapon, sinabi niyang masama ang kanyang pakiramdam kaya iba muna ang nagbasa ng catechesis. Ayon sa Italian media, mabilis din nakabalik sa Vatican ang Santo Papa pagkatapos ng medical check-up. Nagpa-CT scan ng Santo Papa ayon sa dalawang medical sources ng Reuters at sumailalim sa mga parehong procedure nang ma-ospital siya nitong Nobyembre. Noong Desyembre, napilitan si Pope Francis na ikansela ang biyaheng pa Dubai para sa COP28 climate meeting dahil sa epekto ng influenza at lung inflammation. Hindi rin niya natapos ang isang talumpati nitong Enero dahil sa bronchitis. Para iwas duda kung kaya hiwalay ang bidding ng COMELEC para sa makinang kukuha at magbibilang ng mga boto sa 2025 elections at sa teknolohiyang gagamitin sa transmission naman ng resulta. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa nagpapatuloy na Register Anywhere program, COMELEC ang nagpupunta sa mga malalaking establishmento para magrehistro ng mga botante. Tulad sa isang kumpanya kanina. Kasama ang mga nagrehistro rin sa COMELEC offices, aabot sa 750,000 ang dagdag na registered voters nationwide. Patuloy din ang bidding para sa teknolohiyang gagamitin sa eleksyon 2025. Kung may nanalo ng bidder para sa automated counting machine, nagsagawa naman ng bidding para sa pagtatransmit ng boto mula sa makina hanggang mabilang ito. Ang pinoprocure po natin ngayon under a competitive public bidding ay yung Secure Electronic Transmission Services na siya po magiging daan para mabato yung mga signal, yung electronic data results mula sa ating automated counting machines, papunta po dun sa mga consolidation and canvassing systems, papunta sa National Board of Canvassers at dun po sa data centers.
Asahan daw na kumpara noong 2022 ay mas mabilis pa ang transmission ng boto sa 2025 elections papunta sa COMELEC, election watchdogs, media at iba pa. Dati dumadaan sa isang transparency server at doon po tayo kumukuha ng resulta. Ang gusto po namin nga mangyari ngayon, sabay-sabay po tayo makatanggap ng resulta. Ngayon lang nagkaroon ng hiwalay na bidding para sa transmission ng resulta. Paliwanag ng COMELEC, mas maigi ng magkaiba ang humahawak ng makina at ng transmission para mawala ang pagdududa sa resulta. Titiyakin din daw na pinakamataas na standard ang gagamitin sa encryption ng data para mapangalagaan ang botohan. 2 ang nadeklarang eligible bidder sa Secure Electronic Transmission Services, ang EBI Solution Inc. at I1 Resources Inc. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Nagluluksa pa rin pero unti-unti raw nag-move forward si Katrina Halili 1 month after ng pagpanaw ng non-showbiz boyfriend. Malaking tulong daw ang kanyang pamilya at kabi-kabilang trabaho. Makichika kay Katatibayan. Mahirap. Busy na lang sa work, ganun. Mahirap ganun talaga. Kahit nasa road to healing na, more than a month matapos pumanaw ang kanyang partner na si dating Vice Mayor Jeremy Giab dahil sa heart attack, may mga pagkakataon pa rin daw na naiiyak si Katrina Halili. Araw-araw. Bigla na lang siya tutulog, ganun. Pero buti na lang, busy ako, tapos yung family ko nandyan. support me. May work naman ako, may mga kaibigan ako. Medyo nalilibang-libang pero hindi naman mawawalan. Iiyak pa talaga. Pinangahawakan niya na lang daw ang masayang alaalang iniwan sa kanya ni Jeremy. Siya and si Katie. Kaya mahirap kasi parang 3 years kami halos magkasama kami palagi. Hindi kami naghihiwalay. Tapos sobrang okay yung relationship namin eh. Para kami magkaibigan din, ganyan, best friends, gano'n. Meron din tumutulong sa akin with Katie. Sinasaway din niya yung mga ugali ko. Hindi maganda, ganyan. Happy ako. Basta parang may best friend, gano'n. So, ang hirap nung nawala. Humuhugot din daw siya ng lakas sa anak na si Katie. Kung wala siguro Katie, baka nagangawa lang ako. Kailangan magpaka-strong din ako. Pwede ba, Katie, pag sinabi ni Mama na namimiss ko si Tita Jamie, sabi ko, pwede mo ba i-hug ako? Tapos hindi ba, nandito lang ako. Ay, nandito lang ako, Mama. Tapos ginawa niya. Tapos tinugtungan pa niya. Sabi niya, nandito lang ako, Mama, forever. I love you. Gumanon kasi ko, ay, sinala naman ako, naiyak na touch naman ako. Hindi na tayo maghihiwalay. Malaking tulong din daw sa recovery ni Katrina ang pagkakaroon ng sunod-sunod na trabaho. Kabilang ang upcoming episode ng Magpakailanman, kasama sina Mike Tan at Pancho Magno. Kwento to ng dalawang individual na dumanas ng trauma at diskriminasyon sa relasyon nila, kaya nabalot ng masasakit na yung nakaraan nila, yung past nila. So kaya yun, parang natakot na sila na magmahal ulit. Bibigyan ba nila ulit yung sarili nila ng second chance? Kabilang din si Katrina sa upcoming series na Mommy Dearest at kasalukuyan pang napapanood sa Black Rider. Masasurprise kasi hindi niyo pa napapanood yung mga may twist pa na mangyayari sa character ni Romana. As of now, kinulong na siya ng Golden Scorpion eh. Kinulong na siya. So, abangan kung anong mangyayari, kung magiging magkalaban ba sila ni Black Rider o magiging magkakampi sila. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. 10 arestado dahil sa umano'y palit manok modus kung saan ang mga ide-deliver na parte ng mga manok para sa fast food, pinapalitan daw ng mga mas maliliit. Nakatutok si John Consulta. Kita ang pagbabalibag sa mga tray na may lamang buhay na manok sa videong ito na nakuha ng NBI. Walang iligal sa unang tingin pero bahagi na pala ito ng tinatawag na palit manok modus. Sumbong ng mga growers ng manok sa NBI, napansin nila ang pagkaka-reject ng kanilang mga pinapalaki mga manok sa mga planta. Itong complaint natin, supplier to sa mga malalaking food chains. Nagtataka sila na yung dumadating na manok dun sa planta ay hindi na pumapasa sa standards, tapos iba yung timbang. Nagtataka sila, wala naman silang nakikitang kakaiba dun sa takbo ng truck dun sa GPS, pero bakit parang nag-iba yung mga manok na dumadating sa planta?
Nasundan ng NBI ang truck na nagdi-deliver ng mga manok at 10 sangkot daw sa modus ang arestado. Nawasak pa ang isang sasakyan ng NBI sa NLEX matapos itong banggain ng sasakyan ng mga suspect sa kanilang bigong pagtakas. Ayon sa NBI, kasabwat ang mga driver at pahinante ng truck. Pinapalitan daw ang mga manok na may timbang na 1,600 grams ng mga payat at batang manok na may bigat lang na 350 grams. Ang bilis lang, pinakamatagal na yung 20 minutes. Binibenta na dun sa bagsakan. Meron nang naghihintay na mga buyers din eh. So, dun nila binibenta na itong mga nakukuhan lang manok. Ang driver at pahinante, ang bayad sa kanila nung grupo na kumukuha ng mga manok, 20,000 bawat biyahe. Every biyahe daw, at least 500 to 1,000 chickens kada biyahe ang pinapalitan nila. Para hindi mabisto ang kanilang modus operandi, ang ginagawa raw ng sindikato ay tinatanggal itong GPS ng kanilang target truck na may kargang manok at ikinakabit sa isang baterya. Saka naman ililipat ito sa nag-aantay na isang sasakyan na magsisilbing decoy para hindi maghinala ang mga biktima na may nangyayari na palang milagro sa kanilang mga manok. Kung titingnan natin, parang simpleng pagnanakaw lang ng manok ang ginawa nila. Hindi po. Kasi yung affected dito, unang-una, yung contract grower, yung nagpapalaki ng manok. Sila po yung unang nalugi dito. Next time around, hindi na mag-grow yung grower. So, outright na mawalan sila ng client sa kanilang fees. The entire food chain and the ecosystem of the poultry industry are really affected. Pag-amin naman ng sangkot na driver ng truck, mahigit 1 taon na nilang ginagawa ang palit manok modus. Nagawa ko lang naman po yun kasi may sakit po ang nanay ko eh. Pero pinagsisisihan ko naman ho eh. Sana mabigyan pa kami ng pagkakataon para magbago. Ayon sa NBI, tuloy ang kanilang follow-up laban sa grupo na nag-ooperate din daw sa iba't ibang probinsya sa bansa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Galit na galit ang ina ng batang tinangkang gilitan ng sariling ama habang pinapalabas sa live stream ang ginagawang pananakit. Hiling niya, mabulok sa kulungan ang partner. Nakatutok si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Balitang Bisdak. Tayan kita! Ang nakakakilabot na karanasan ng batang babaeng ito sa kamay ng kanyang ama. Nakarating na sa ina ng bata. Nasa Europa ang nanay at nagtatrabaho bilang isang domestic helper. Lungkot, galit at awa ang nangingibabaw sa kanya. Naisin man niyang umuwi sa Pilipinas, subalit kapos siya sa pera dahil maliit lang ang kanyang buwan ng sweldo. Ana siya nako sir, ana siya nako. Then ingon ko nga, ana ko sir siya nga patyo na nako ang bata. So ingon ko sir nga, sige surrender na nako nimo ang bata kay wala man koy mahimo kay layo man ko. Ingnan nako siya. Pero ayaw ka balaka kay basig minutes pa lang masikop na ka kay kitang tanan naay DSWD nag-alaga sa atua. Ayon sa ina, napilitan siyang magtrabaho sa ibang bansa para matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak. Ito rin ang paraan niya para makalayo sa partner na umano'y nananakit sa kanya. Sa sinapit ng anak, hiling niya na mabulok ang partner sa bilangguan. Dili nimo siya mapasaylo? Dili sir, dili. Kung siya naitabo sa akong anak, mapunay may tabo niya. Unsa ka mahalin mo imong anak? Sir, sobra pa sa akong kinabuhi, sir. Nakaklab kay ka ni mama nak nagpalayo lang ko kay pobre man ta. Wala man ko'y laing panginabuhian. Ang 3 anyos na bata ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng DSWD. Posibleng ibigay ang kustodya ng bata sa kanyang kamag-anak. Base na rin sa assessment at rekomendasyon ng DSWD. Nauna nang humingi ng tawad ang ama ng bata sa kanyang ginawa. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Children Protection Act laban sa kanya. Para sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, ako si Fe Marie Dumabok. Nakatutok 24 oras. Update na tayo sa sunod-sunod na pagsabog na naganap sa Marikina. Nangyari po yan sa isang paggawaan ng mga balat baril. At nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Pia, mabilis lang yung sunog dito sa Arms Corps compound dito sa Marikina. Pero nagdulot ito ng takot sa mga residente sa likurang bahagi nitong compound kung saan nakita ng mga residente yung malaking apoy at pagsabog. Atras! Atras! Wala na!
May malaking fireworks display na nasaksihan ng mga taga Marikina ngayong hapon dahil sa pagsabog na ito sa Barangay Fortune. Ang kumukuha ng video, "Atras! Atras!" napasigaw na para makaligtas sa trahedya. Ang isa niyang kasamahan na nasa loob ng bakod napakalipas ng takbo. "Atras!" Sakto sa biglaang paglaki ng apoy. At sunod-sunod pang pagsabog. Kapagod ako. Hindi na yan. Ano na? Ano hindi na? Hindi, ano na yan, yung fume na yan. Hindi, baka kasi lumapit sa tank farm natin. Laki ng pagsabog yan. Sa malayo, tanawang makapal na usok at naglalagablab na apoy mula sa Armscor Global Defense Inc. na paggawaan ng bala at baril. Lakas! Grabe! Naiwala yata na yun. Agad namang rumisponde ang mga bumbero para apulahin ang apoy. Kita ang pinsala sa paligid na halos naabo na at binalot din ng makapal na usok. Ayon kay Superintendent Nestor Gorio, Fire Marshal ng Marikina, nagsimula ang sunog sa Powder Depot kung saan nakaimbak ang mga pulbura kaninang 3:50 p.m. Wala namang nasawi pero may mga sugatan. May nadamay ring bahay sa likurang bahagi ng depot sa sunog ng umakyat sa ikalawang alarma. Sa opisyal na tala ng PNP at BFP, walang nasugatan at walang nadamay sa kabayan sa likurang bahagi ng Armscor. Pero sa pag-iikot ng GMA Integrated News sa Champaca Street dito pa rin sa Barangay Fortune, may mga nakilala kami na damay daw sa sunog. Kita rin ang mga debris sa paligid na ayon sa mga residente, imbakan daw ng mga pulbura na lumipad at umabot sa kanilang mga kabahayan. Kabilang dito ang mga kahoy na lumipad sa ilang daang metro. Sa mga video na nakuna ng mga residente, makikita na tila nagkulay orange ang paligid sa laki ng apoy. Nagtakbuhan ang mga residente patungong kalsada sa pag-aakalang madadamay ang kanilang mga kabahayan. Narito ang pahayag ng mga nakausap ng GMA Integrated News at ang opisyal na pahayag ng President at CEO ng Armscor. Ito na po yun na nagtalsikan. Opo. Ang dami po niyan. Ayun pa, may naipon po kami doon. Marami pa po yan. Tapos yung mga kahoy, yung po yung nagliliparan dito na ayan po nga, mga sunog na. Buti wala naman pong tinamaan dun sa mga nagbagsakang kahoy. Na po yung may tinamaan kasi nandito po yung taniman nila, bumagsak sa harapan nila niyan. Mag-asawa, gusto na nga nilang tumalon doon. So nung nagtakbuhan kayo, natumba kayo? Oo, diyan pa lang natumba na ako. Sabi nga ako ng anak ko, natumba ulit ako. Kasi nataranta na nga po eh. Gaano ba kalaki yung apoy na rito? Abot na po dito. Kala nga namin, nasa amin na eh. Sobrang init na po. Hindi mo no naramdaman nung una na may sunog yung likod mo? Nararamdaman ko na, sobrang sakit na rin eh. Update na ng likod ko. Yun, pagtawid ko nun, sinasabi nila, laplos na daw. We do have cameras and security here, so we've given everybody full access to be able to investigate this matter and see the root cause of the problem. If anybody's injured or any house is damaged or anything like that, Armscor will be taking care of it, 100%. But as far as I know right now, none of that's necessary. Dahil wala naman umang napinsala sa mga major na pasilidad ng Armscor maliban doon sa kanilang bunker kung saan nakaimbak yung mga pulbura, ngayong gabi ay magpapatuloy na rin yung manufacturing operation nitong planta. At yan pa rin ang latest mula dito sa Marikina. Pia? Maraming salamat, Rafi Tima. Balik usapang Leap Day ulit tayo. Lalong espesyal ito para sa mga ipinanganak ngayong February 29. Ilan kaya ang average na bilang ng Pilipinong ipinapanganak sa araw na to? Nakatutok si Mark Salazar. Sila ang pinakabagong leaplings o mga leap year babies na isinilang sa Fabella Hospital. Kabilang sa kanila ang baby ni Micaela na napaaga raw ang paglabas dahil sa gitna pa dapat ng Marso ipapanganak. Sumakto tuloy sa Leap Day o February 29. Graduating na dapat po ako ngayon kaso yun po may blessing na dumating yung baby ko po. Kaya by August magtutuloy po ako ng school ko ng OJT para makagraduate. Sa Fabella at kahit daw saang paanakan, alam nyo bang pinakamatumal na birthdays ay sa buwan ng Pebrero? Ang peak season po namin na tinatawag, nag-start po ng September. So inaabot po ng 60 patients per day yung nanganganak sa amin. So ang tingin po namin dahil December po sila ginawa, malamig po pag December, kaya September marami po nanganganak na patient. And like po yung February, mga ginawa po ng April, May, medyo mainit kaya konti lang po yung nanganganak ng February.
Sa datos ng Philippine Statistics Authority, mahigit 3,000 sanggol sa Pilipinas ang isinisilang tuwing Leap Day. Malamang alam naman na ng lahat na nagbabayad lang ang kalendaryo sa naipong butal dahil ang tunay na bilang ng isang ikot ng mundo sa araw ay 365.25 days. Butal na sa loob ng 4 na taon ay equivalent sa isang araw, kaya may leap year na 366 days. Si Pope Gregory XIII ang nakapansin na simula sa panahon ng Roman Empire, 46 BC, hanggang sa panahon niya, 1582, palayo ng palayo ang Semana Santa sa vernal o spring equinox, kung kailan pantay ang haba ng gabi at araw. Ang sabi, swerte raw ang mga isinilang ng February 29 dahil bihira ang petsa. Pero sabi nga ng mga mami sa Fabella, sa lahat naman po ng baby blessings. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Fresh and glowing ang nagbabalik na si Tom Rodriguez ng eksklusibong isalang sa GMA Integrated News interviews. At dito sinagot niya ang tanong tungkol sa ex-wife na si Carla Abellana at may inamin din siya for the first time about his current love life. Makichika kay Nelson Canlas. Happy ako, nandito ako ulit. Mahigit 2 taong nanatili sa Amerika si Tom Rodriguez matapos ang hiwalayan nila ng ex-wife na si Carla Abellana. Sa panahong yun, naging abala raw si Tom sa self-love at pagpapabuti ng sarili. Mas simple ang lahat ng bagay. Relish the simple things, kung anong para sa'yo, mapupunta sa'yo. Na hindi mo kailangan ganito, kailangan yan, trying to control life. You learn to just resign yourself. Resign yourself to the Lord, and He always provides. And every step of the way na parang magkaka-anxiety ka, kasi tinatakot mo yung sarili mo, you're living out of fear, out of anxiety, instead of just living out of love, joy, hope. Kapag doon ka pala, everything just falls into place. Sa naunang panayam ng GMA Integrated News kay Carla, sinabi ng aktres na handa naman siyang makaharap ang dating asawa. No problem. Are you ready for it? I think naman okay lang. Ready naman ako. Hindi naman ako yung type na ayoko or avoidant or what. You know, it's inevitable. Ika nga. Pareho kaming kapuso, pareho kaming artista na sa industriya. So, you know, he has his own thing, I have my own thing. Tinanong din namin ito kay Tom kanina sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News interviews. For me, honestly, Nelson, I don't think it matters to me much. You know, we have our own paths, our own lives now, and I wish her well in hers. Would you say na 100% healed ka na ngayon? I would say so. So pagbabalik mo? So ready ka na? Very. Sa lahat ng pinagdaanan ni Tom nitong nakaraang 2 taon, tinanong namin siya tungkol sa pag-ibig. Sa pag-amin niya, tila handa siya to give love a second chance. Do you believe in second chances? Yeah, I do. You think you'll be ready to fall in love again? Yeah. I am now, yeah. In fact, I am seeing someone. You are? Yeah. You are now? I'm seeing someone, yeah. Wow, good for you. Thank you. Good for you. Nakatulong ba yun? At that point, I was already there. So, inayos mo muna yung sarili mo. Yeah, once I was ready, it came at the right time. Kasi I thought, like, at that point, I thought it would never happen again. Kailan namin makikilala to? I don't know, magdadamot ako ata. Like I said, like, I really wanna keep it to myself. But like I said, I'll live my life like how it is. So eventually, siguro, everyone, like, what they see is what they get. But for now, it's my own. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky, Miss Pia, Emil. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.